pagsubok sa akin na pinakamahirap siguro. Nadali ako ng COVID. Ngayon, na-admit ako sa ospital for 22 days. Bulag pa ako, nandun pa ako sa ground zero. Pinakamahirap yung umihi na, pero sa awa, tulong ng Diyos, sabi ko sa Panginoon, bigyan mo lang ko ng pagkakataon para makapagsilbi sa iyo. Kahit bulag ako, bigyan mo lang ko ng pagkakataon. Siyempre, binata tayo parati sa bisyo. Noon dati, nung nakita pa ako, ang ginagawa ko sa kalayawan, sa barkada. Ngayon, naanoan ako ng sakit sa mata, yung glaucoma. Noong nabulag na ako, doon ako sisi. Naghanap na ako ng Diyos. Galing na sa kalayawan, siyempre hantong ako sa paghahanap ng Diyos. Ngayon, naanib ako sa Sabadista. Mga 1 buwan lang yun. Naghanap na naman ako na yung totoo talaga, yung katotohanan sa Sabadista. Wala, inaantok ako doon. Kasi hinahanap ko yung katotohanan. Pagka 1 linggo, dumating yung kaibigan ko. Oh, pre! Tuloy ka! Anong sadya? Pre, may mga dala ko dito para sa'yo. Ano yan? Mga recorded videos ni Brad Eli. Brad Eli? Pwede po bang patugtugin? Oo naman. Sinadya ko nga ang dalhin to para sa'yo. Sige, pre. Salamat, ha? Tara na, pakinggan na natin to. Pagpatugtog niya, sa loob ko, ito na sigurong totoo na Iglesia. Para kanino pa po ang Biblia? Iglesia ng Diyos. Para sa kanilang natatakot sa Panginoon. Ito na yung totoong hinahanap ko. Pre, pwede mo ba ako sama magpadoktrina? Sige, pre. Open. Sasamahan kita sa lokal namin. Sige, pre. Salamat, ha? 7 days yan, doktrina namin. Sa pag-anim ko, wala nang madlang. Nagbago ang lahat sa aking buhay. Wala na yung mga bisyo, hindi na makaisip ng ano pa. Puro na lang mabuti nga isipin mo. Mga salita na walang kwenta. Iniwanan ko na yan. Noon anib ako sa Iglesia ng Diyos. Proud ako na naanib sa Members Church of God International. Yun ang masasabi ko na proud talaga ako. Yan ang totoo. Ngayon, siyempre yung kapatid ko, laban man siya sa inaniba na reliyon. Alam mo, pagkabulag ang Ano umaakay na naman yung inaniban mo, Jose? Puro ka na lang relihiyon. Sa hukay. Nang, hayaan mo na ako. Nakita ko na ang katotohanan. Sarilihin ko ngayon. Yung inaakay. Katotohanan. Bahala ka na nga dyan. Kaya lang, hindi pa siya nakakasumpong. Kasi matigas ang puso niya pagka nandoon na, yun ang naano ko sa kanya na siya, against siya sa akin na umanib. Sa katagalan, siguro mga ilang buwan yun. May pag-asa bang maligtas yun na? Ang galing ng mga ngaral na ito. Sa Diyos? Ang husay magsalita. Oo na, lahat nakabase sa Biblia. Asawa niya, ang anak niya, saka yung apo niya, nadoktrinahan sila lahat. At saka na bautismuhan. Pagsubok sa akin na pinakamahirap siguro. Nadali ako ng COVID. Ngayon, na-admit ako sa ospital for 22 days. Bulag pa ako, nandun pa ako sa ground zero. Pinakamahirap yung umihi na, pero sa awa, tulong ng Diyos, sabi ko sa Panginoon, bigyan mo lang ko ng pagkakataon para makapagsilbi sa iyo. Kahit bulag ako, bigyan mo lang ko ng pagkakataon. Hindi ako nawala ng pag-asa. Sinasabi ko yun sa kanya, Lord, Panginoon Diyos, tulungan mo lang ako na makapag-survive.
sa awa tulong ng Diyos, binigyan pa rin ako niya ng buhay. Dininig ng Diyos yung sinabi ko. Ayun, nakasurvive ako hanggang nakalabas ako sa awa tulong ng Diyos. Yun ang ano ko sa buhay ko. Hanggat ngayon, nakapag-survive ako. Hindi nga ako magpapaniwala na umabot ako ng 10 taon sa iglesia. Itong karamdaman ko, bulag. Hindi nga ng Diyos sa kapatiran, talagang totoo talaga. Yung mga kapatid sa kapatiran, wala akong may ano sa kanila, pintas. Salamat sa Diyos mga kapatid ha, sa pagdalaw niyo. At kahit minsan, hindi niyo ako pinabayaan. Basta lahat na ng kabutihan, binigay nila sa akin. Sa awa tulong ng Diyos na pagbigyan pa ako na makikita ko yung mga ngaral sa personal, yun ang inaano ko sa Diyos na kung bigyan ng pagkakataon na masilayan ko sila ang kanilang kabaitan, lahat ng mga kabutihan, ibibigay nila sa mga kapatiran. Kung hindi man ngayon, baka sa sunod na 1,000 years, wala na akong pinagsisihan sa aking buhay. Kasi ito siguro ang daan na makilala ko ang Diyos. Kundi ako nabulag. Ako po si Acosta. Ito po ang istorya ng aking panampalataya. At maraming salamat po sa inyo. Sa paglalaro, hanggang lulong na ako, nangangayayat na. Hanggang sa nahuli ako ng mama ko na hindi na ako nag-aaral. Hanggang sa isang araw, parang kumikislap lahat sa paligid ko. Hindi ko alam ang pakiramdam hanggang sa tuluyan ako ng ospital. Nagsimula ako maglaro noong 1999 hanggang sa tumanda ako na tumungtong ako ng high school hanggang sa nasira ang pag-aaral ko sa high school dahil sa paglalaro ng computer. Lagi akong absent, cutting classes, laging bagsak sa mga exam. Umabot ako ng 14 na pula na marka sa card ko pero nakaraos din at nakapasa at tumutong ng college. Pero doon pa pala magsimula ang lahat na nag-college na ako at nag-boarding house. Doon ko nasubukan na walang bawal, walang bantay. Mas lalo akong nalulung sa pagko-computer. Baliktad ng mundo ko. Sa umaga tulog, sa gabi gising. Isang beses lang kumain, hapon lang. Tapos laro buong gabi. Hanggang sa isang araw na binigyan ako ng mama ko ng 5,000 para sa tuition. Sinabi ko sa sarili ko na Pagsaradong cashier. Ubusin ko to sa paglalaro. yun na rin ang nangyari. Inubos ko yung tuition ko sa paglalaro hanggang lulong na ako. Nangangayayat na. Hanggang sa nahuli ako ng mama ko na hindi na ako nag-aaral. Hanggang sa isang araw, napansin na lang ng mama ko na namamanas yung paa ko. Oo. Ba't namamaga yata yung paa mo? Pakiramdam ko, lutang ako. Parang kumikislap lahat sa paligid ko. Hindi ko alam ang pakiramdam hanggang sa tuluyan ako na ospital at doon nalaman na nasira yung 2 bato ko.
Ano po ba talaga ang sakit ng anak ko? May problema na pong bato ng anak niya. Stage 5 na po. Niyakap ko yung mama ko. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan hindi na ako maglalaro. Kasi alam ko dahil sa paglalaro, dahil sa pagka-addict, nasira yung katawan ko, pag-aaral ko, kinabukasan ko. Pagkatapos ng ilang buwan na dialysis sa Davao, nagkaroon ako ng sakit sa mata. Left side ng mata ko nagkaroon ng glaucoma. Yun nga, tuluyan na bulag ang kaliwang mata ko. Pagdating ng 2016, sumabay na rin ang kanang mata ko. Yun na talaga yung, kumbaga, pinakamadilim ng buhay ko na simula nung yung nabulag ako, naramdaman ko yung tao na mga kaibigan ko, hindi ko na nakakasama. Pero na-realize ko rin na siguro paraan din ng Diyos para papalapit ako sa Kanya. Nakilala ko ang MCGI nung isang umaga na nakikinig ako ng TV. Nilipat-lipat ko yun at nakarinig ako ng isang mga ngaral na malakas ang boses tapos malinaw sa pangdinig ko. Walang purgatorio sa Biblia. Actually, no? Hindi yan ang purgatorio. Masama ibig sabihin eh. Sinubukan ko lang makinig. At nung bigla kong narinig sa kanya yung ang purgatorio wala sa Biblia, doon na parang isip ko parang nagbukas na paanong walang purgatorio sa Biblia na ang kapal-kapal ng Biblia. At doon niya sinabi na walang rosaryo, walang sign of the cross, at bawal ang pagsamba sa rebulto. Hanggang sa nahumaling ako makinig ng makinig, sinusubaybayan ko na sa YouTube, tuwing nagla-live ng Bible study, Hanapin Bible Expo, ang kanyang katwiran at ang kanyang at hanggang naisip ko na lang na Ito na yung tamang religion na gusto ko aniban. sa mga kapatid, magkapit lang po tayo sa pananampalatayang tinanggap natin. Higit sa lahat mga kapatid, iwasan na natin ang paglalaro ng video games. Kasi isa ako sa saksi na walang kahantungan ang paglalaro yan. Masisira na ang pananampalataya nyo, masisira pa ang katawan nyo, masisira pa ang utak nyo. Ako po si kapatid na Julius King Codilla at ito ang storya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.